OMG, Diyos ko po, tama ang hinala ni Duterte, bumaliktad si Amy, nag-resign na. Matindi to, ginamit si VP Sara. Aba, yung mga pamagatan ngayon, no? Tayo nagbibigyan na tayong reaksyon. Oh. So, itong balitang ito ay nagbula kay Banat Kapanig TV. At syempre, ito ang inyong lingkod na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating mapapanood. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ang isang Marcos para maglinis. Kung ako Marcos loyalist, kung ako Marcos vlogger, ipagkakapuri ko yung ginagawa ni Senator Amy. Kasi sa kabila ng ginagawa ng kanyang kapatid, ng kanyang pinsan, at ng kung sino-sino pa sa gobyerno, narito siya, pinagtatanggol niya yung dapat may tumatayo na naglalantad nitong mga to. Baliktad na yung ano natin yan. Baliktad yung mga tagapagtanggol ng mga Marcos. Kung sino yung Marcos na kung ang talagang pinoprotektahan nyo yung Pangulo ng Pilipinas. Kasi po, halimbawa, nung panahon ni Duterte, meron pong mga naglantad ng mga katiwalian. Siyempre, proud tayo dun sa mga tao na yun. Kasi ang paglalantad po ng mga katiwalian, gusto mong mapigil. In return, ayaw mo kasing mapahamak yung iyong kapatid. Yun po yun eh. Kaya nga hindi rin lubos kaya nga ang dami nagdududa sa mga Duterte. Ito ba talaga si Amy gusto niya lang maligtas si Pangulong Marcos at talaga bang maka-Duterte to? Kaya po ganun. Hindi mo naman masisisi yung mga Duterte supporter kasi kami nga di ba? Wholeheartedly. Si Inday Sara, yung lahat ng mga magkakapatid. Kaya mas sama loob niyan ng mga magkakapatid Yung tatlong magkakapatid, sinuportahan po niyan. Very vocal po sila. Actually, yan yung isa sa mga nung panahon na yung mga Duterte walang ulo. Yan po yung mga isa sa mga pinangangatwiran ko. Si Sara, anak. Si Pulong, anak. Si Baste, anak. Lahat sila sumuporta na sa pagtakbo ni Pangulong Marcos. Yan po yung pinangangatwiran ko. Kaya itong mga Duterte, kung ikaw ay maka-Duterte talaga, dapat suportahan mo. Yun po yun. Kaya hindi ka manghinay kung bakit hindi nakakapagtaka Kung bakit galit na galit yung mga Duterte ngayon kay Pangulong Marcos despite na sinuportahan ka ng isang very powerful po yung pamilya nila noon. Dahil anak po sila ng mga anak sila ng presidente ng Pilipinas. Huwag niyo sabihin hindi sila very powerful. No? Sinuportahan, direkta po, nagsalita, nagpahayag si Pulong, si Baste, lalong-lalo na po si Sara Duterte. Para tirahin nyo lang. Tirahin nyo lang sa confidential fund, tirahin nyo lang sa 51 billion na inamin na nga ng DPWH na pondo nila. Ngayon, tinitira nyo naman si Baste. Wala lang kayong may pantira dahil maraming magagalit na kababaihan sa inyo. Maraming pan si Baste na kababaihan. Okay, balik tayo rito kay Senator Amy. Ang ganda po na sinasabi ni Senator Amy, kahit po yung very recent, no? Ito po yung meron yatang festival sa kanila. Lagi niya po sinasabi, hindi siya papayag na madungisan, hindi siya papayag na masira yung pangalan ng kanyang ama. Talagang pagtatanggol po sa Marcos, sa pangalang Marcos, ang kanyang inaatupag. Ayan marami talagang nagsasabi, marami tayong marami tayong kukulingkot ng konti na sinasabi nila na si Senator Amy is nagtraidor. Nagtatraidor sa mga Marcos, sa kanila, sarili niyang dugo. Diba? Is na-traidor niya, bumabaliktad siya, kumakampi siya sa Duterte. Bakit kumakampi siya ron? Alam nyo kasi si Senator Amy, ang pinakamahirap na galaw niya dyan is yung ginagawa niya. Kasi bumabalansi siya dyan Parehong importante sa kanya yung tao na yon. At parehong mahalaga sa kanya yon. Una sa mga Duterte. Alam nyo ba na kundi dahil sa mga Duterte, uulitin natin, paulit-ulit na lang tayo. Hindi mabibigyan ng magandang libingan ng isang Apo Lakay na ating nirespetong presidente dito sa libingan ng mga bayani. Napakaraming presidente ang naupo sa Malacanang, pero ni kahit isa walang nakaisip na bigyan ng maganda at disenteng libing si Apo Lakay dito sa Pilipinas. Ang nakapagbigay lang ng magandang libing, ng disente at na mailibing sa libingan ng bayani, yung pumayag ay si Pangulong Rodrigo Duterte.
Kung si Duterte ay matagal nang may galit sa mga Marcos, kung ayaw niya dyan, di dapat isa din si Pangulong Duterte sa kumontra na matalibing si Ferdinand Marcos Sr. Yun lang is napakalaking utang na loob na tinatanaw ni Senator Amy yan. Dahil syempre tatay nila yan. Mantakin mo, nagbigay ng respeto ang Pangulong Duterte, ang dating Pangulo, sa kanilang ama. Pinahalagahan yun. So, eto naman yung tungkol kay PBBM. Siyempre, kapatid mo naman yan. Kapatid niya yan. Hindi dahil kinokontra ni Amy Marcos ang kapatid niya. Pinoprotektahan niya lang ang kapatid niya sa nangyayari ngayon. Dahil napakaraming issue ang bumabalot ngayon dyan sa gobyerno. Diba? So, sino ang gumagawa ng mga issues na yon? Yun yung mga pinaglalalagay ni PBBM sa posisyon. So, kung mangyari man yung bagay na yon, yung mga issue lumaki ng lumaki, kanino tatama ang hindi magandang issue na yon kung sakasakali? Siyempre sa Pangulo. Napag-iisipan na nga na minsan, sinasabi na nga siya ang utak eh. Di ba? Kahit hindi naman sinasabi nga dyan, di ba? Yun ang nangyayari. So, ang ginagawa ni Senator Amy is inaalagaan niya ang imahe ng mga Marcos na matagal nang nawala. At ngayon nakabalik na. Protekta bilang kapatid ang ginagawa niya sa kapatid niya. 'Di ba? So para sa akin, walang katraidorang ginagawa si Senator Amy sa mga Marcos, walang katraidorang ginagawa. Siguro, hindi niya lang matiis yung mga nangyayari. At kung alam niyang masisira ang pangalan ng mga Marcos, at alam niya din na nagkakaroon ng problema yung Marcos at Duterte, hindi rin siya papayag ng ganun-ganun lang. Kaya binubunot niya, pilit niya binubunot yung tinik na tumutusok sa kanila o yung bara na humarang sa kanila. Kaya hindi na dumalo yung magandang pagsasamahan nila, yung magandang relasyon ng Duterte at ng mga Marcos na nasisira ngayon. Hindi niyo po ba makita yun kayong mga loyalist vloggers o kayong mga BBM vloggers o mas importante sa inyo ang kapakanan ni Martin? Alam niyo, magtapatan na tayo. Ito sinabi ni Senator Amy. Yung mga principal ng unit team. Ibig sabihin po, si Pangulong Marcos at si Vice President Sara Duterte, no? Wala po silang problema eh. Nagtatrabaho sila parehong masipag. Ayon lang kay Amy to, ha? Hindi natin totally sinasang-ayunan yung sinasabi niya. Pero pinapaliwanag ko lang. Kasi dapat naunawaan nyo kung saan nagmumula si Amy Marcos eh. Meron solid north, meron solid south. Maganda talaga dapat. Hindi kayang tibagin. Ganda eh. Alam niyo kung bakit naisip ni Senator Amy Marcos siya? Ang tagal niya na sa politika eh. Ang tagal niya na sa politika. Ngayon, ano sinasabi niya? Ang nakikinabang ngayon, eto katotohanan ha, 4 na dekada inapi ang aming pamilya. 4 na dekada kaming hirap na hirap. Sabi ni Senator Amy Marcos to, 4 na dekada silang talagang bugbog. Kinawawa yung pamilya nila. Ngayon po, ang nakikinabang, yung mga hindi nila kadamay. Yung mga taong yung iba nga, yan pa yung mga nang-api sa pamilya nila. Sila ngayon. At saka naaagawan ng papel si PBBM. No, bilang presidente, naaagawan siya ng papel. Ibang tao na yung mga umiepal. Diba? Nawawala na ng yung Pangulo natin eh. Kaya tuloy marami ding nagagalit kay PBBM. Diba? Sa nangyaring ganyan. Kinabang sa presidency ni Pangulong Marcos. Yan ba hindi ba pagliligtas sa kapatid yan? Yan ba hindi pa pagtatapat yan? Yan yung sinasabi natin eh. Bino-voice out lang ni Senator Amy. Kaya may bigat kasi Senator Amy yan, kapatid ng Pangulo ng Pilipinas yan. Wala nang ibang magtatanggol sa pangalang Marcos kundi yung mga Marcos mismo. Oo. Kaya nga niya sinabihan na ng direkta si Martin. Hindi ka naman Marcos eh. Ay. Nakukuha nyo? Yun nga. Alam nyo, tapos sinentrohan nyo ng atake. Samantalang wala naman kayong masabi na sinabi ni Pangulong tignan nyo po yung mga vlogs nila. May sinasabi po ba sila? May sinasabi ba sila na may sinabi raw ba si Amy Marcos na direktang binanatan yung kapatid? Wala naman. Oh, wala. 'Di ba? Wala.
alam ko na yung mga Duterte, wag na po muna tayo makisama. No? Alam ko na yung sama na loob na natin. Palagi na natin naboboys out yan. Yung feeling natin na naggamit tayo. Isang tabi muna natin yan. Mga Marcos lang po muna to. Matagal na po natin yan. Nabudol tayo, lahat-lahat. Hindi po muna sa atin to. Yung sa kanila lang. Nagtataka lang ako eh. Sa utak nitong mga vloggers ni BBM. Kung totoong BBM vloggers pa kayo o Martin vloggers na lang talaga kayo. Kasi ang inaatake... Kasi kung sa BBM vloggers naman, no, kung pag-aaralan nila maigi, is dapat maunawaan nila kung ano yung ginagawa ni Senator Amy. Di ba? Kasi dapat ako alam ko na wala naman talagang problema ang mga Marcos sa mga Duterte. Ang Duterte wala namang problema sa mga Marcos. So kung nadinig man natin na nagsalita si Tatay Digong ng hindi maganda kay PBBM, dala na lang yun talaga ng galit, ng bigat ng parang nirelease niya na yun 'Di ba? Pero ang tagal na panahon talaga nananahimik. Hindi niya naman talaga binabanatan ang mga Marcos. So syempre sa nangyari kay VP Sara, 'di ba? Doon nga lang talaga, doon nag-umpisa, doon nag-ugat lahat. 'Di ba? So yung problema na yan hindi sa kanila nanggaling yan. Merong naging punot dulo. Alam niyo yun kung sino mga katunay, ulitin ko, alam niyo yun kung sino. Diba? Kasi sino-sino yung mga yun. Ni Senator Amy, sa totoo lang, yung mga amuyong. Yung sinasabi niya mga panggulo. Yung mga sinasabi niya nakikinabang. Ayun. Yung mga nakikinabang. Ayun. No? Sa panguluhan ng kanyang kapatid. Hindi po niya tinitira sa BBM. Ligtas nga ng ligtas Kaya nga yung mga Duterte nga, yung mga Duterte supporter, hindi na po, wala na rin pong tiwala kay Amy Marcos Kasi nga, bakit hindi mo tirahin si BBM? Bakit nililigtas mo? Asawa, pinsan, lahat, tinitira, mga nakapaligid. Maaaring totoo yun sa pananaw ni Amy Marcos kasi kapatid niya yan kapatid niya yan Okay, tignan nyo. Tama yun. Kung napanatili, kung mahusay talaga si Pangulong Marcos, napanatili niya yung strategy ng Solid North at Solid South na magkakampi. Tama si Senator Amy, wala na makakatipag dyan. Oo, malakas Ilang henerasyon yan. Palit-palitan, di ba? Susunod si VP Sara ang magiging presidente. Pwedeng katandem niya, isa sa mga pamilya ng mga Marcos. Kaso nga lang, iba ang tumibag. Ang lakas nun. Di ba? Isang tao lang talaga tumibag dyan. Minaso niya lang talaga. Kita mo, tibag yung matibay na pader na yan. Susunod, pwedeng Marcos, pwedeng Duterte naman ang katandem. Walang katapusan sana. Ganun ka-solid. Putya, kauupo pa lang Alam niyo kung ano yung sinabi ni Senator Amy na tamang-tama? That's because of personal gain. Kaya na, yung mga amuyong, yung mga nakapaligid, yung, kumbaga yung mga principal, presidente, vice president, trabaho lang, nagtatrabaho lang. Pero yung mga nakapaligid, yung mga amuyong, yan yung sumira talaga. Kayo talaga ang sumira. Pati ng mga vlogger. Sa mga vlogger talaga, bilib ako Karamihan ng vlogger niya, samban-samba sa mga Duterte nung araw Nung nakaupo si Pangulong Duterte, mga Duterte, hallelujah yung mga yan. Mas malakas pa sa akin pumuri yan sa mga Duterte. Buti ako, timbang ako Ako lumalagay lang kasi ako sa tama Lumalagay ako sa may katwiran. Hanggat nakikitaan ko naman na maganda pa, is wala namang problema sa akin. Pareho ko naman kasing binoto yung mga yan Solid North at Solid South, bubuwagin nyo para lang magkaroon ng posisyon yung inyong paboritong tambi. Alam niyo yung gusto lang nila yung samantalahin. Habang nakaupo pa si Pangulong Marcos, baka makalusot si Tambi. Yun lang. Because of personal gain, ambition, yun and lang. hanging on to power. Yan po yung mga... Talaga. Anong sabi? Alam mo, dito ko tuwan-tuwa kay Senator Amy. Taman-tama Alam niyo kung ano yung sinabi ni Senator Amy? Nabumilib ako. Ang sinabi niya yung unnecessary. Lahat na nagaganap sa ating kaguluhan ngayon, unnecessary. Binanatan niyo si Sara Duterte. Sa tingin niyo, hindi papalag si Digong? Binanatan niyo pa yung isa pang Duterte, si Pulong. Sa tingin niyo, mananahimik pa yung pamilya Duterte. Nagkamali ba kayo ng tansya? Minaliit niyo ba talaga yung mga supporter ni Pangulong Duterte? Sa tingin niyo, spend power talaga? Wala na talagang kakayahan? Hindi ba kayo marunong tumingin ng mga survey? Alam ko marunong Alam ko marunong silang tumingin ng survey. Alam niyo kung bakit? Sa akin parang sinasamantala na lang to Hanggat nakaupo pa si PBBM.
Kasi talagang kahit si VP Sara maging independent, walang magtatayo sa kanya. Ang magiging kakampi niya kasi kung sa 2028 tatakbo siya, magiging kakampi niya talaga yung taong bayan. Ang lakas talaga ng na mananalo talaga siya kung sakaling gusto niyang tumakbo. 'Di ba? Pero kung hindi siya tatakbo, ako ang daming matutuwa niyan. Wala silang kalaban. Wala silang kalabang matindi. So syempre, is kahit bumukod si VP Sara, alam naman natin yung lakas. Yun ang piniprevent ng mga parang ayaw namin ganyan. Kasi kapag nanalo yan, ako yari tayong lahat. Wala na, aporma-porma tayo. Balik na naman tayo sa kangkungan niya. Parang ganun. Kaya tayo biglang nag-shift sa Chache. Kaya tayo biglang nag-shift dito sa PI. Kasi sa simula, nung una nilang binanatan si Sara Duterte sa confidential fund, pinagmamalaki nila. Bagamat number 1 pa rin si Sara, bumababa na. May time nga, naunahan na siya ni Tulfo. Di ba? Wala nang ibang pang-atake, confidential fund pa rin. Tinanggal nila. Mga bugok din Kaya isa-isa nilang pwedeng ipang-atake kay Sara Duterte, tinanggal pa. Tinanggalan ng confidential fund. Ano pa i-atake nila? Hindi, wala na. ICC na. Wala naniniwala sa ICC. Wala namang kinakabahan dyan. Si Las Cañas lang, tsaka si Trillanes ang bibigyang ICC. Tsaka yan si Isguera. Uy, Isguera! Tuwan-tuwa kayo na ICC. Ayun, natating natungayan ng video na nagbula kay Banat Kapanig TV at syempre natungayan natin ang boses na yun na nagbula kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, ano ang masasabi nyo tungkol dito sa video ng ating napanood at binigyan ng reaksyon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.